Sa video na ito, ituturo ko kung paano natin matrack ang weekly revenue sa Shopee at Lazada. Una, pumunta muna sa Google Sheet at i-open ang file na DPI-KPI. Makikita mo dito ang mga KPI na kailangan mong i-update every week. Pero sa video na ito, magfo-focus lang tayo sa number 2. Unahin muna natin ang sa Shopee. Pumunta sa Shopee Seller Center at mag-login. Pagkatapos mag-login, pumunta sa Business Insights. Sunod, iset ang schedule sa by week at ilagay ang mismong date para makuha ang gusto mong kunin na data sa date period. Halimbawa, kung magre-report ka sa March 2, piliin ang February 23, 2026 hanggang March 1, 2026 sa date period. Para makuha natin ang weekly revenue, i-check ang key metrics. Tingnan mo ang amount ng total sales, total canceled sales, at returned or refunded orders, and returned or refunded sales, i-minus ito lahat. Halimbawa, kung ang total amount sa sales ay 121,402 pesos, ay minus ito sa amount ng canceled sales na 8,049 at amount ng returned or refunded orders na 0 at 0 rin na returned or refunded sales. Kapag makuha mo na ang total amount, it means yan na ang kaniyang total revenue for that week. Ilagay ang total amount revenue sa DPI-KPI file at i-encode ito sa column na tapat ng March 2 at row number 2. Para sa Lazada naman, same process lang siya. Pumunta sa Lazada Seller Center at mag-login gamit ang account. Pagkatapos, pumunta sa Data Insights at piliin ang Business Advisor. Sunod ay i-scroll down ito at tingnan ang key metrics. Same process lang sa Shopee, i-change ang schedule date sa by week at ilagay ang date na kailangan sa weekly revenue report. Pagkatapos, tingnan din ang total revenue, total return or refund amount, at canceled sales. I-minus ulit itong tatlo para makuha ang result. Pagkatapos, ilagay ang result sa DPI-KPI file.